taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw nihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Lord, when you placed your hands upon me, I knew that I would never be the same. For in that moment I became your servant, and since the day I only have one aim. My sole desire is to be used, an empty vessel longing to be filled by you. My sole desire is to serve you, Lord, to do your perfect will, to work each day and build your kingdom. This is my sole desire. Lord, I do not seek to claim the glory. I only wish to be under your control. For I know that you alone are worthy, and it's you who placed this longing in my soul. My sole desire is to be used, an empty vessel longing to be filled by you. My sole desire is to serve you, Lord, to do your perfect will, to work each day and build your kingdom. This is my sole desire. To be used, an empty vessel longing to be filled by you. My
sole desire is to serve you, Lord, to do your perfect will, to work each day and build your kingdom. This is my sole desire. This is my sole desire. Mahigugmaong Diyos nga balaan, nakas mga langit, Ginoo, nagadangup kami kanimo sa pagpasalamat sa grasya ug kaluoy nga imong kanunay ginabobo kanamo. Bisan pa kami Ginoo mga masalaypon apan wala gyud nimo kami kalimti. Salamat kayo nga sa tibok semana imo kami gipanalanginan sa tanan namong mga panginahanglan o salamat kaayo Ginoo nga aduna kami usa ka adlaw maka simba sa imong ngalan og magadayeg sa imuhang mahimayaong gugma ang gibubo kanamo. Ginoo ining taknaa samtang kami magapadayon sa among Sabbath school hinaot nga ang imuhang balang presensya among mabatnan og nga ang leksyon nga igihatag kanamo ni Pastor Villaver ikan sa atong among Sabbath school quarterly lessons amo ta Ginoong patik sa among mga hunahuna o kasing-kasing nga ang imong mga leksyon magapadayon sa paggiya kanamo samtang kami mag-alagad kanimo. Ginoo, salamat kay sa imuhang matahom nga adlaw ipapahulay din kami makatapok ug magkahiusa sa pagdaig sa imong ngalan. Ubani kami karon nga ang tanang leksyon nga igahatag kanamo amon ta Ginong makatunan ug among gamit alang sa among inadlaw-adlaw nga pag sunod kanimo. Salamat kay Ginoo nga ikaw kanunay nagadawat kanamo nagapasaylo sa among mga sala bisan pa kami mga masalaypon. Ginoo, salamat niining tanan, salamat sa gasa sa kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pagpakamatay alang kanamo dito sa Kalbaryo sa cross. Aron kami makabaton og kaluwasan. Salamat niining tanan, amo kining gitugyan tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Mga pinanggana ko mga kaigsunan, welcome once again sa tuwang tulamanong Tingog sa Paglaom Special Edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios pinagi sa usa ka Sabbath School Quarterly Lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Lesson number 3 ta karon, ang suhito nagkanayon the Holy Spirit. Pero sa di pa taong parensonan, gusto na ko ipabalukan ninyo nga karong Sabado, kauban ko ninyo dinhi sa Seventh-day Adventist Church Militar Tukuran, Zamboanga del Sur, alang sa tuang Sabbath Fellowship. Akong gidapit ang tanan na ito mga kapamilya, kaigsunan tanan na ito mga listeners, mga viewers, sa atong programa nga magkita tanan ninyo dinhi karong Sabado sa Seventh-day Adventist Church Militar Tukuran, Zamboanga del Sur. Balik ta sa itong suheto mga kaigsunan nagkanayon kini, the Holy Spirit. Ang ato ang K-text, makita na to sa John 14 verse 16 sa New King James Version, nagkanayon. And I will pray the Father that He will give you another helper, that He may abide with you forever. Magampo ako sa akong amahan, nga magpadala siya ninyo og magtatabang nga magapabilin kaninyo hangtod sa walay katapusan. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan sa tulo ka mga persona sa pagka-Diyos. Ang kining balang espiritu mao'y pinakawala kayo nato masabti. Ang katawanan, matur pa sa tong author, kay siya ang pinakaduol nato, gani siya nasulo sa tong kinabuhi, nagpuyo. Siya ang nag-produce og regeneration of life. Siya ang nagbago sa tong kinabuhi. Siya ang nag-guide ka nato every day. Siya ang nagatultul ka nato sa dalan sa pagkamatarong. Siya pa ang wa nato masabti pag-ayo og kinsa siya og unsa iyang pagkamao. Di nato pod mabaso lang atong mga kaigsunan kay tungod numero 1 kay sa balaang kasulatan mga kaigsunan wala kaayo ginapasabot og kinsa gyud siya. Wala kaayo ginaklaro og kinsa gyud siya dili sama
sa pagpasabot sa amahan o sa anak. Ikaduha nga punto, mga kaigsunan. Ang balaang kasulatan, naghisgot may tungod kaniya sa balaang espiritu, pero more on metaphoric and symbolic. Sama sa kalayo, sama sa hangin, sama sa tubig, sama sa yamog, sama sa salampate. Ingon ana lang ang paghisgot may tungod kaniya. Munang wala kayo masabti sa uban. Ikatulo nga rason, mga kaigsunan, ang balaang espiritu gipasabot sa balaang kasulatan ug unsa iyang mga works. Pero ang iyang mga works, mga higala, is teaching the people, leading the people toward Jesus Christ. Paingon kang Kristo ang paggiya sa balaang espiritu, not toward himself. Many times the Holy Spirit is working and talking about Jesus Christ, not talking about himself. Sa plan of redemption, ang role sa balaang espiritu is a subordinate. Pero wala magpasabot nga siya ang pinakagamay, siya ang inferior sa maong ranggo sa tulo, mga kaigsunan. Tanaw na to, hasugdan na to sa ingon ani nga pagpasabot. Sa diya nga si Kristo na namilit na siya siyang mga apostoles. Kaya mamatay na siya, pero napasalig siya, mabanhaw siya, pero mukayab siya sa langit, diyaan niya ang mga apostoles. Nabalaka ang mga apostoles o unsa na lang ang ilang kinabuhi. Kinsa na may ilang magtatambag, kinsa may ilang comforter, kinsa may ilang helper. Si Kristo nagpasalig nga doon ay representative akong ipadala kaninyo. Ang iyang representative, ginganlan niya helper, comforter, or paraklito sa Greek. Mabasa ninyo kana sa John 14 verse 26, nagkanayon, "But the helper of the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I have said to you." So Jesus Christ was talking about the counselor, the comforter, the helper. And he was referring to the Holy Spirit. In Greek, kaning tulo, kaning comforter, helper o counselor, gilitok siya og parakletos. Ang parakletos, mga kaigsuonan, masabtan nimo nga gikan sa duha ka Greek words. Ang usa ka proposition word nga nagkanayog para, meaning beside. Ang usa ka adjective nagpasabot og called. Kletos, parakletos. Sa to pa, called to be on the side. Called to be on our side. Sa to pa, magpabilin siya sa atong kiliran, ang Holy Spirit. Sa to pa, magpabilin siyang mag-uban. Mao na amot pasabot sa Holy Spirit, mga kaigsunan. In other words, posible pagani nga siya ang mahimong usa ka intercessor, tigpataliwala. Siya ang tigtabang, siya ang tig-advise. Siya ang legal advocate nato, mga kaigsunan. Kung baga ba, sa abogasiya nga termino. Si Juan, mga kaigsunan, was the one talking about. Saint John was the one talking about parakletos. O kining pulong parakletos sa 1 John chapter 2 verse 1. Iyan ning gi-refer kan Jesus Christ, that Jesus Christ is our advocate. Si Kristo ang atong parakletos. Sa ato pa imo masabtan, mga kaigsunan, nga kining pulong parakletos was either referred to Christ and was referred also to the Holy Spirit. Ug matud pa ni Kristo, mga kaigsunan, magpabilin ako kaninyo. Magauban ako kaninyo hangtod sa kanturan. How? By my representative through the Holy Spirit. Pinaagi sa balaang espiritu, mga kaigsunan, magapabilin si Kristo diha kanila. Higala, mga pinangga ko, mga kaigsunan, ato masabtan that there is an intimate relationship between God and man. Okay? Pinaagi kang Kristo o pinaagi sa Holy Spirit. Kinumdo mo, nga sa diha nga ang Diyos duol kay sa tao dito sa tanaman sa Eden, mga kaigsunan. Walking with man in the Garden of Eden. Pero sa diha nakasala ang tao. Ang tao nalayo gikan sa Diyos. Sa diyang nalayo na ang tao gikan sa Diyos, nangitag pamaagi ang Diyos. Nagpakatao, pinagi kang Kristo para ang Diyos maduol sa tao.
Nakuha niyo ang punto? Si Kristo gitawag og Emmanuel, nagpasabot ang Dios kauban kanato. Sa dihang si Kristo human na banhaw, mikayab sa langit, nagpadala siya Parakletos. Og matud pa ni Kristo, I'll be in you. Kaning Parakletos dako karon, akong ipadala kaninyo, and I'll be in you. Dili kay kauban lang ang Dios, kauban kaninyo. Ang Dios diha sa inyong kasing-kasing. Dako kayong kaguliyang karon sa kalibutang Kristohanon manghigala. Kung ang balang espiritu, person ba? Persona ba? Others cannot accept that the Holy Spirit is a person. Ngano kaha? Pero si Ellen White sa Evangelism pahina 616 to 617, matud pa niya, nevertheless she also affirmed that the Holy Spirit is a person, for He beareth witness with our spirit that we are the children of God. He must also be a divine person, else He could not search out the secrets which lie hidden in the mind of God. Matud pa ni Sister White, ang balang espiritu, persona siya. Ikaduha, Diyos siya. Ang balang espiritu. Ang mga rason ni Ellen White, mga higala, makita sa balang kasulatan. Sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 16, matud pa ni San Pablo, the Spirit Himself, imagine the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Sa ito pa, the Spirit Himself. Sa ito pa, the Holy Spirit has a self. Himself. He is the third person. So, persona ang balang espiritu. Diyos ba siya? Matud pa ni Sister White, gi-quote niya ang 1 Corinthians 2:10 to 11, but God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the depth things of God. For what man knows the things of a man, except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God, except the Spirit of God. Matud pa, ang balang espiritu may nagasusi sa tao o nahibalo sa Diyos. Kaya walay laing nasayod. Ang Diyos lang. God is omnipotent. God is omnipresent. And God is omniscient. And the Holy Spirit here is omnipotent. The Holy Spirit here is omniscient. Nasayod siya mga kaigsunan. And the Holy Spirit is God. Usa siya ka Diyos mga kaigsunan. Many times, si Kristo mga kaigsunan was led by the Holy Spirit. Si Kristo personally, ato masayran that Jesus Christ is a person because nagalakaw-lakaw siya, he's a person. Pero ang Holy Spirit, mga kaigsunan, gi-introduce ni Jesus Christ as a person. Sa John 14 verse 26, He is the comforter. He. Kanang He, mga higala, is a third personal pronoun. Sa to pa, persona siya. Kaya og di pa siya persona, it unta. It is a comforter. Pero daghan kay mga bersikulos balang kasulatan. Pulos yun nag-refer sa Holy Spirit as He, not as it. Another thing, that the Holy Spirit is a divine. Ang balang espiritu, Diyos siya. He is called a Parakletos, another Parakletos. Remember, Jesus Christ was called a Parakletos sa 1 John 2:1. Now, gi-introduce ni Kristo nga, I will send to you my another Parakletos. Ang pulong another nga gigamit ni Kristo, mga higala, sa Grigo, gilitok og alios. Dili heteros. Nga nung sa kalainan, mga kaigsunan. Ang alios,
Another siya, but of the same kind. Ang heteros, another siya, but of different kind or quality. Si Kristo, parakletos na si Kristo, mga higala. Pero matod pa niya, I will send you another parakletos. Ang another ng igilitok, alios. But pasabot, the same kind. The same kind of a God. Diyos, mga higala, ang pa-introduce ni Kristo sa balaang Espiritu. He is another Parakletos with one quality of Him. Si Kristo atong natunan milabay was a divine. Diyos si Kristo. Ang Holy Spirit is also introduced as divine. Diyos ang balaang Espiritu. Busa mga pinangga ko mga kaigsunan. Remember, sa balang kasulatan, usa lang ka persona or isa lang ka being ang pwede kang magpasipala. Nga gi-consider ka magpasipala. Blasphemy is always addressed to God. Blasphemy. Mao bitaw ng dili angayan nga ang Santo Papa mo claim siya nga napasipalahan siya because he is only a human being. Anybody of us, according to the Bible language, dili ta pwede mo nga nagpasipala ka sa tao. Dili. Ang word pasipala, para lang na siya sa Diyos, mga kaigsunan. Blasphemy against God. And I would like to tell you, there is what we call a blasphemy against the Holy Spirit. Sa Marcos Kapitulo 3, 28-29, nagkanayon din Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him, but whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in his age or in the age to come. So imong masabtan, the Holy Spirit, kung imong yagayagan, is called a blasphemy. And again, ang pulong blasphemy is only referring nato sa Diyos. Kung ang pag-mishandle nato sa Holy Spirit, i-consider og blasphemy, so masabtan nato that the Holy Spirit is God. Now, what are the works of the Holy Spirit? John 16 verse 8, and when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. So the Holy Spirit, mga pinangga ko mga kaigsunan, mao ang nagpakatao kang Kristo. Dito sa taguangkan ni Birhen Maria. Si Kristo, miyani aron sa pagbayad sa sala sa kalibutan. Ang Holy Spirit po, mao'y mo paila nga ikaw nakasala para malgiyahan ka paingon sa kamatayon ni Kristo sa krus. The Holy Spirit is the Parakletos that will bring you to Jesus Christ aron mapasaylo imong mga sala. Si Kristo may mudala kanimo ngadto sa amahan pagkanindot, mga kaigsunan. Ato masabtan dinhi nga muratag mga masakiton nga gikinahanglag doktor. We need the doctor to diagnose our sin. The law is to tell us whether we have committed a sin or not. Then, atong masabtan mga kaigsunan nga ang si Kristo miyani aron sa pagtambal. The Holy Spirit will help you identify nga ikaw nakasala. And then you need a medicine, and that is the righteousness of Jesus Christ. We need to have a spiritual rebirth. Na kinahanglan espirituhanong pagpakatao pag-usap, mga kaigsunan. Matud pa ni Kristo giingnan niya sa Nicodemo, sa John chapter 3 verses 5 and 8, Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said unto you, you must be born again.
the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. So, Christ was talking about the rebirth of an individual through the Holy Spirit. Sa to pa, the Holy Spirit can work inside. Siya ang maka-work out sa sulod sa taong mga kaigsunan. He can bring reform to the lives of men. Siya ang magdala og kabag-uhan sa kinabuhi ngadto sa mga tao. He can even transform from evil character to good character. Brethren, I would like to tell you, the role of the Holy Spirit is the most vital rule, but not superior to the role of the Father and the Son. They are one. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, what do you mean by filled by the Holy Spirit? Puno sa balang Espiritu. Many times we can hear about that word baptism of the Holy Spirit. Baptism of the Holy Spirit is something like to emerge into the will and the power of the Holy Spirit. Submit to the influence of the Holy Spirit. Be guided by the Holy Spirit. Many times in the Bible, we can read that Christ received a daily baptism of the Holy Spirit. And what does it mean to be baptized every day of the Holy Spirit? Sa panahon sa Last Supper, sa katapusang panihapon, gipahibalo ni Kristo that I'm going to send to you my representative. He is the Parakletos. He is the Holy Spirit. Pero unya na, mukayab sa ko sa langit. And ye shall receive power, verse 8. Makadawat niya mo gahom when the Holy Spirit shall come upon you. And ye shall be my witnesses. Mahimo mong akong mga saksi, mga kaigsunan. Sa to pa, the Holy Spirit will give you inspiration, encouragement, and let you feel the authority to preach. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, John the Baptist, according to Matthew chapter 3, verse 11, announced the baptism of the Holy Spirit. He was the very first person who mentioned about it. At the baptism of Christ, he was immersed into the water, deep down into the water, and he was baptized with the Holy Spirit. And I would like to tell you that the baptism of the Holy Spirit does not only happen at the beginning of your rebirth in the Holy Spirit. The baptism of the Holy Spirit is to be done every day. Because the baptism of the Holy Spirit is the way you are led by the Holy Spirit. So what does it mean to be filled by the Holy Spirit? To be filled by the Holy Spirit is to be guided. Being guided by the Holy Spirit. It is not a once and for all experience of man, but it is a forever, everyday, daily experience until and so forth to the coming of Christ.
return as you travel the narrow way to the hopes for your life seem lighter. It's because you've taken time to pray. Heavy trials and temptation, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Magampo ta mga kaigsunan. Amahan namo nga ikaw sa mga langit, daghang salamat. Sa mensaheng imong gipadalag kanamo, nga ikaw adunay balang espiritu nga imong gipadalag kanamo, aron magasulod sa mong kinabuhi, kung among pagadawaton, magabag-o kanamo, magakiya kanamo, magatultol kanamo sa dalan sa pagkamatarong hangtod sa imong pagbalik. Hinaot amahan ka nga mga pulong, maghatag ka na dugang kadasig. Ug imong balang espiritu magatultol kanamo kanunay sa pagkamatarong o sa kamatuoran. Panalangin tao ng mga supporters ini nga programa, mga donors, mga listeners, ug ang tanan nga mga kawani ni nga program ug sa asa nga mga station na play kini nga broadcast. Sa kami sa mong grasyag paglaom ang organized work panalangini. Ang nagadumala sa imong iglesia tibok-naong sa yuta sa General Conference panalangini ug ang tanan nagadumala sa down to the local churches. Sa Seventh-day Adventist Church imong panalanginan. Kining tanan among gitugyan kanimo gilawman nga madawat pinagi sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas. Amen.